Hi guys! Welcome to my mini vlog! Today nga ay wala tayong mga bilao pa order kaya naman naisipan kong gumawa ng napakalambot at napakasarap na puto cake. So ayan, bali gagamit ako dito ng 4½ cups ng all-purpose flour. Wow! Flour ang arte. Yun daw kasi ang tamang pagbigkas, hindi daw flour. Flour. Eh di wow! At pagkatapos ay salain natin kasi minsan ay may mga buo-buo. At minsan din ay merong mga uod lalo na pag ang nabili nyong harina ay yung medyo luma na. Mas maganda talaga na sinasala. Then mag-add din tayo dito ng 5 teaspoon ng baking powder. Ito yung pampaalsa. So salain din natin yan. Maglalagay din ako dito ng 3 sachet ng powder milk. So ang gamit ko ay Bear Brand. Masarap kasi guys pag may powder milk, malinamnam yung lasa niya. Next na ilagay natin ay 1½ cup ng white sugar. Tapos ay haluin lang natin yan. Alam nyo guys, madali lang naman gumawa ng puto cake kaya lang medyo matrabaho siya. Next ay maglalagay na tayo ng tubig. So paunti-unti lang ang paglagay natin ng tubig. Kasi dapat ang magiging outcome nitong ating mixture ay hindi masyadong malapot at hindi rin masyadong malabnaw. Kaya dapat ang paglagay ng tubig ay alalay lamang. Bali ang nagamit kong tubig dito guys ay 2 3/4 cups. So, reminder lang guys hindi tayo pare-parehas ng harina na ginagamit. Kasi merong harina na matakaw sa tubig at meron namang hindi. For example, marami na kayong nailagay na tubig at malapot pa rin siya, ay mag-add lang kayo ng tubig ng paunti-unti. So, ayan guys, dapat ganyan yung kanyang outcome. Then, dito naman tayo sa paggawa ng mirang or meringue. So, bali ito guys ay yung puti ng itlog. Ang gamit ko dito ay 12 pieces na large ang size niya. Reminder lang guys, kapag gagawa kayo ng mirang, dapat yung mixing bowl ninyo ay tuyong-tuyo, walang kahit na anong bahid ng tubig. Pati na rin itong mixer na gagamitin niyo dapat ay tuyong-tuyo. At dapat yung inyong egg whites ay walang halong egg yolks kahit konti. Dahil hindi magiging stable ang inyong mirang kapag kaganon. So kapag napansin nyo na medyo foamy na siya, ay maglagay kayo ng 3 teaspoon ng suka or white vinegar. So kapag napansin nyo na ganito na siya ka-foamy, ay maglalagay tayo ng asukal. So unti-unti ang paglagay ng asukal dito guys. Tingnan nyo mabuti yung aking paglagay, paunti-unti lang. So bali ang gamit kong asukal dito guys ay 3/4 cup ng white sugar. So, after natin maglagay ng asukal, ay continuous lang tayo sa pag-beat until maging stiff peak na siya or maging stable na siya. So, reminder lang guys, huwag nyo masyadong bibilisan ng pag-beat. So, mabilis lang kasi dito kasi naka-fast forward na yan. Pero sa totoong buhay ay hindi yan mabilis guys ha. Pero wag naman yung sobrang bagal, yung saktong pag-beat lang guys. So, ayan guys, kung napapansin nyo, hindi na siya nalalaglag. So, ibig sabihin yan, stable na siya. At saka mapapansin nyo yan guys, parang shiny na yung kanyang outcome. Then, dito sa ating puto mixture ay maglalagay tayo ng kaunting mirang. Tapos, ayan, haluin nyo lang siya ng dahan-dahan. Para pag nag-fold tayo mamaya ay hindi siya masyadong malapot. Tapos, mag-a-add na tayo dito ng ating mirang. So, paunti-unti lang ang ating paglagay. So, ayan guys, tingnan nyo mabuti ha. Ganyan lang dapat ang paghalo. Parang pa-fold lang siya. So, parang gumagawa lang tayo ng letter J. Napaka-importante guys na wag natin siyang i-overmix. Kasi once na ma-overmix natin itong ating puto mixture ay hindi ito aalsa ng maganda. Dapat ang ma-achieve natin dito guys ay makombine natin yung puto mixture at saka yung ating mirang. So, ayan guys, panoorin nyo lang mabuti para makuha nyo yung tamang procedure. Make sure guys na ang paghalo nyo ay hanggang ilalim. Bali, naka-fast forward tayo dyan guys para, syempre, para mabilis yung ating video. Pero sa actual guys, ay dahan-dahan lang ang ating pag-cut and fold. Basta kung sa tingin nyo ay wala na siyang buo-buong mirang or talagang nahalo na siya sa ating puto mixture, ay okay na yan. So, after natin magawa itong ating mixture, ay dito naman tayo sa ating mga molder. Alam nyo guys, yung iba na napapanood ko, hindi sila nagpapahid ng oil sa pinaka-molder. At ayun nga, natry ko siya before na hindi rin ako nagpahid ng mantika. Pero sobrang dikit niya guys. Kaya after nun ay nagpahid na ako ng konting oil. Konting-konti lang naman guys, yung pinaka-base lang ang papahiran nyo. Para kapag naluto siya guys, ay hindi siya masyadong mahirap tanggalin. Kasi nga yun yung pinaka-struggle sa akin guys, yung pagtanggal dito sa puto molder, napakahirap niya. Madikit siya. So, ayan, naglagay na nga ako dito sa ating puto molder. So, medyo pinuno ko siya. So, ayan, naglagay na tayo dito ng cheese at saka ng salted egg. Kung ayaw nyo ng itlog na maalat, ay skip nyo na lang. So, cheese na lang ang ilagay nyo. Kasi meron din ako mga ibang customer na ayaw din nila ng itlog na maalat. Yung iba naman ay gustong-gusto at nagpapadagdag pa nga. Alam nyo guys, dati gusto ko na nga sukuan to kasi nga hindi ko siya ma-perfect talaga guys. Grabe. Pero hindi ko siya tinigilan guys. Inaral ko talaga siya hanggang sa ma-perfect. So, ayan, isasalang natin yan ng 11 minutes sa pinakamalakas na apoy.
At ayan na guys, after 11 minutes ay luto na ang ating puto cake. Isa pang reminder guys, habang mainit pa itong ating puto cake ay tanggalin nyo kaagad sa puto molder. Kasi pag pinatagal nyo yan dyan ay napakahirap nyan tanggalin, madikit na siya, promise. May mangilan-ngilan nga dyan guys na mahirap talaga siyang tanggalin, so ini-scrape ko na lang siya sa gilid. At ayan, may mga umorder na nga nito kaya naman nilagay ko na sa mga tabs. So ibibenta ko to ng 70 pesos per tab. So bali ang laman niya ay 6 pieces. So ayun lang guys, thank you for watching, bye!